Kinakailangang makatawag pansin ang lunsaran upang ang mga mag-aaral ay maganyak na makinig at aktibong makiisa sa talakayan. Ibig sabihin, kung ang ginamit mong lunsaran ay nakakaengganyo at nakukuhang atensyon ng mag-aaral, kung sa una pa lang ay nakikinig na siya, maaaring hanggang sa dulo ay makinig siya sa talakayan ng guro at mas mauunawaan niya kung ano ang tinatalakay at magkaroon ng kaalaman na kung saan doon ay magkakaroon rin siya ng mga katanungan sa mga hindi niya naunawaan at may bahagi niya ang kanyang mga opinyon kung ano ang kanyang mga naunawaan. Naunawaan ba? Magaling! Ang panglima ay ang lunsaran ay magsisilbing paganyak upang kalugdan ng mga mag-aaral ang leksyong itinuturo. Sa Ingles, ito ay tinatawag na springboard. Sa madaling salita, ang lunsaran sa Ingles ay tinatawag na springboard. Ibig sabihin, ang lunsaran ay ang nagsisilbing paganyak upang makuha ang atensyon ng mga mag-aaral sa susunod na paksang tatalakayin. Kumbaga, makukuha ang kanilang atensyon at magaganyak sila o magiging kawili-wili ang talakayan kung gagamit ng lunsaran sa pagtuturo. Naunawaan ba? Magaling! Ngayon naman ay dumako naman tayo sa mga dapat tandaan sa paglikha ng lunsaran. Ang unang lunsaran ay may kaugnay sa paksang tatalakayin. Dapat ang lunsaran na gagamitin, syempre may kaugnay sa paksang tatalakayin. Dahil kung hindi, maaring malito ang mga mag-aaral. Halimbawa na lamang kung ang iyong paksa ay tungkol sa pag-awit, hindi ka pwedeng magkaroon ng lunsaran na pagsasayaw. O kaya naman, hindi ka pwedeng gumamit ng ibang lunsaran na wala namang kaugnayan sa paksang tatalakayin. Naunawaan ba? Magaling! Ngayon naman ay dumako tayo sa pangalawa. Dapat palaging iugnay ang paksa sa lunsarang ginagamit. Halimbawa na lamang dito, kanina, yung lunsaran na ginamit ko, halimbawa na lamang kung ang paksa mo ay pang-uri, pwede kang gumamit ng tula bilang lunsaran na kung saan doon, nagpagawa ka ng tula na tungkol sa paglalarawan sa katangian ng guro, doon ay maaari kang kumuha ng mga katangian na maiuugnay mo, maihahalimbawa mo sa pang-uri. Naunawaan ba? Halimbawa, ano ang inyong mga napansin o mga katangian ng guro na nabanggit sa tula? Halimbawa, maganda, na kung saan ito ay nabibilang sa pang-uri. At doon ay naiuugnay mo ang paksa o ang pang-uri sa iyong ginamit na lunsaran na tula. Naunawaan ba? Magaling! Dumako naman tayo sa pakinabang ng lunsaran na kapag daragdag ng iba pang mga kaalaman. Sa lunsaran, doon ay makakakuha ka ng kaalaman o mga ideya sa iyong pagpapaliwanag. Halimbawa, may mga nasaliksik ka na at doon sa lunsaran pa lang, makakakuha ka na ng ideya at may dadagdag mo sa iyong pagpapaliwanag sa iyong paksang tatalakayin. Gaya nga ng sinabi ko kanina, may mga halimbawa at may mga may mga ideya na maidadagdag mo sa iyong talakayan. Naunawaan ba? Magaling! Nahahasa ang kasanayan sa pagbabasa. Sa pagbabasa pa lamang ng lunsaran, halimbawa na lamang kung kwentong lunsaran ay binigay ng guro, doon pa lang ay makakakuha na ng ideya ang mga mag-aaral sa kanilang binabasa. Mas nahahasa ang kanilang isipan na mas maunawaan pa ng mas malalim ang kanilang binabasa. At kung hindi naman nila maintindihan, naroon ang mga halimbawa upang maging suporta, upang mas maunawaan pa nila ang talakayan, ang susunod na talakayan. Doon pa lang ay makakakuha na sila ng ideya kung ano nga ba ang susunod na tatalakayin ng guro. Naunawaan ba? Naunawaan ba? Magaling! Ngayon naman ay sikaping ang lunsaran ay may malaking ambag sa oras ng pagpapaliwanag. Sa sinabi nga kanina na dapat sa lunsaran pa lang ay marami ng ideya na naroroon upang mas may paliwanag pa ang susunod na talakayan at malaman kung ano ang susunod na tatalakayin ng guro. Naunawaan ba? Ang panghuli, ang ilan sa mga lunsaran ay maaaring likhain ng guro para sa paglalahad ng aralin sa Pilipino o maging sa iba pang mga asignatura man, ang tula, kwento, anekdota, alamat, dula,
comic strip, talumpati, sanaysay, balita, pangulong tudling, liham, editorial at iba pa. Itong mga pampanitikan ay pwedeng gamiting lunsaran sa mga paksang tatalakayin. Naunawaan ba? Magaling!